Okay lang. At least ngayon aware ka na. Hindi naman natin kailangan maging formal sa isa't isa. Mas okay na sa akin na maging casual tayo kapag tayong dalawa lang. Alam mo ba, ang tagal kong hinintay ang chance na to. Akala ko hindi na kita makikita at makakausap dahil ang taas na ng narating mo. Pero tingnan mo, naabot rin kita. Hindi sumagot si Tristan. Nanatili pa rin ang mga mata niya kay Asami na tila may nais pang sabihin. Pero nag-aalangan dahil wala man lang kare-reaksyon ng lalaking nasa harap nito. Totoong matagal nang hinintay ni Asami ang pagkakataong ito, kaya hindi siya makakapayag na umalis sa opisina ni Tristan nang walang ngiti sa muka. May sasabihin ka pa ba? Napalunok si Asami. Yeah, I have a question pa sana. Sure. Pinag-cross ni Asami ang daliri niya ng palihim. May girlfriend ka na? Hindi inaasahan ni Tristan ang tanong na narinig, ngunit hindi naman ito mahirap sagutin para sa kanya. Wala. Mabilis na tugon ni Tristan, dahilan para mawala ang bigat sa dibdib ni Asami. Pero meron na akong asawa. Dahil mas mabigat pa palang mararamdaman nito matapos dugtungan ni Tristan ang sagot sa tanong niya. Excuse me, may nakaupo ba dito? Tanong ni Asami sa lalaking nakasalamin at abalang nagbabasa sa librong hawak nito. Lahat ng silya sa silid na pinasukan niya ay okupado na at ito na lang ang bakanting kanyang nakita. Inalis ng lalaki ang tingin sa librong binabasa para iangat ang tingin sa kanya. Wala, bakante yan. Nito saka ibinalik ang tingin sa libro. Okay, dito ako mauupo Paalam ni Asami bago ibaba ang bag niya sa silyang katabi ng lalaking may sariling mundo. Tutok na tutok ito sa binabasa niya at natigil lang ito nang dumating na ang professor nila. Gusto niya itong kausapin pero wala siyang lakas ng loob. Natatakot siya mapahiya lalo na't mukhang hindi ito interesado makipag-usap sa kahit na sino. Dahil sa mga nagdaang linggo, madalang lang niya itong makitang nakisalamuha sa mga tao. Magkatabi nga sila ngunit may tila pader na nakaharang sa pagitan nila. Minsan naman kung kakausapin niya ito ang magiging topic nila ay iikot lang sa pinag-aaralan nila. Sinusubukan niyang iliko pero magiging matipid na naman ang tugon nito sa kanya. Sinubukan din niyang makipagkaibigan. Pero bigo siya dahil natapos ang kolehiyo nang hindi man lang umuusad ang plano niyang mapalapit sa taong ito. Yun ang unang beses na nakita at nakilala niya si Tristan Vasquez. Ang lalaking kumuha ng atensyon niya dahil sa pagiging misteryoso nito sa kanya. Hindi niya matukoy kung anong katangian nitong pumukaw sa atensyon niya. Basta nagising na lang siya isang araw na hinahanap-hanap na niyang presensya nito. Oh, bakit ba nakasimangot ka hanggang ngayon, Asami? Tanong ng manager ni Asami habang sila'y nasa kalagitnaan na ng biyahe. Magmula nung lumabas ka sa opisina ni Mr. Vasquez, naging lukot ng mukha mo. Pero nung bago ko kayo iwanan, ang laki pa ng ngiti sa mukha mo. Ano ba kasing nangyari? Nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Asami. Naiinis ako na nahihiya para sa sarili ko. Pakiramdam ko sayang lang yung pinaghirapan ko dahil may nakaagaw na pala sa trono ko. What do you mean? Takang tanong nito, sabay kuha ng cellphone para magbukas ng social media. May bago bang artistang sumisikat? Meron ka na bang kakumpetensya sa title mo sa showbiz? Bakit wala namang nakakarating sa akin? Hindi naman po yun ang tinutukoy ko. Tsaka wala akong pake kung may bagong artistang sumisikat. As if naman maaabot agad nilang tuktok kung nasan ako. Ani ni Asami na ikinatawa ng manager niya. Sa bagay, may punto ka naman. Tagal mo tong pinaghirapan kaya siguradong wala agad makakapantay sa iyong mga bagong artista. Pagsang-ayon nito. Isa pa maingay ang pangalan mo. Kahit nga mga bata kilalang nag-iisang Asami Sumero sa mundo. So yeah, wala kang dapat ipag-alala tungkol sa mga bagay na yan dahil nagsisimula ka pa lang. More projects to come. Right. Sa kabila ng mga papuri na narinig ni Asami, hindi niya magawang matuwa o ngumiti. Dahil hanggang ngayon ay hindi maalis sa isip niyang lalaking matagal niyang hinangaan ay meron na pala ngayong asawa. Hindi siya makapaniwala at akala niya nga nagbibiro lang ito kanina. Pero nang makitang may suot itong singsing sa daliri nito, doon bumagsak ang mundo niya. Ang tagal na hinintay ni Asami ang araw na ito. Maraming taon din ang inipon niyang lakas ng loob bago muling harapin ang taong isa sa naging dahilan kung bakit siya pumasok sa mundo ng pag-aartista. Pero sa isang singsing lang din pala matatapos ang lahat. Sino kaya ang maswerteng babaeng yun? Wala sa sariling tanong, saka ibinaling ang tingin sa labas ng bintana ng van. Siguradong maganda at mayaman. Baka nga matalino pa, kagaya niya.
Grabe, hindi ko alam kung matutuwa ba ako matatawa sa mga pinaggagawa mo, Isa. Iiling-iling na wika ni Ria habang pinanonood si Isabel sa ginagawa nito. Hindi ko rin alam, basta natutuwa lang ako dito sa cellphone na to dahil napakalinaw ng camera niya. Para siyang salamin, ani Isabel sa kabinalingan tingin kay Ria. Ngumiti ka, picturean kita. Ha? Teka, ayoko, ang haggard ko. Hindi na nagawang ipagpatuloy ni Ria ang sasabihin dahil mabilis siyang ngumiti at nag-post ng itapat na sa gawin niya ang cellphone na hawak ni Isabel. Pareho silang nalibang at hindi na malayang pinagkakatuwaan na naman nilang bagong cellphone na pagmamay-ari ni Isabel. Kung wala nga lang iniuutos ang mayordoma kay Ria, masasamahan niya pa ito hanggang sa labas. Dahil napansin nilang mas maraming magagandang tanawin na makikita sa labas ng mansyon na maaari niyang kuhanan ng litrato, katulad ng mga puno, halaman, mga ligaw na bulaklak, at ang paglubog ng araw na isa sa mga pinaka-nagustuhan niya. Oh, Isa, anong ginagawa mo dyan? Natigil si Isabel sa pagkuha ng litrato nang marinig ang pamilyar na boses mula sa likuran niya. Dada! Hindi maitagong tuwa sa mukha ni Isabel nang makita si Adam. Nakagaya ng una nilang pakikita may bitbit itong bag na naglalaman ng mga aklat at papel para sa mga batang tinuturuan nito. Kauuwi mo lang ba? Nakangiti itong tumango. Ano yan ginagawa mo? Kumukuha ko ng mga pictures. Ang linaw kasi ng camera sa cellphone na to eh. Nakakatuwa. Ani ni Isabel. Saka tinapat kay Adam ang cellphone upang kuhanan ito ng mabilis na litrato. Ganun ba? Mukhang marami ka ngayong oras ha. Natapos mo na bang reviewin yung inabot ko sa yung papel nung Sunday? Oo. Medyo nasilip ko na siya at sinubukang basahin. Pero ilan lang yung mga naintindihan ko. Ani ni Isabel, saka napakamot sa ulo. Tsaka yung sa math, hindi ko masyadong naiintindihan pa, lalo na yung divide na pinahaba. Nalilito ako. It's okay, matututunan mo rin lahat ng yan. Akong bahala sa'yo. Tinapik-tapik ni Adam ang tuktok ng ulo ni Isabel. Parang dati lang ako yung ginaganito mo sa ulo. Ngayon ako nang gumagawa sa'yo. Siyempre, mas matangkad ka na kasi sa'kin ngayon. Ako, hindi ko abot ang ulo mo. Pwede na lang kung yuyuko ka. Kung ganun, yuyuko ako. Hinalis ni Adam ang kamay niya sa ulo ni Isabel at bahagyang yumuko upang magkapantay silang dalawa. Ayan, abot mo na. Pwede mo nang gawin sa akin ang lagi mong ginagawa noon. Ha? Bakit? Wala naman. Na-miss ko lang bigla yun. Anito, ganitong oras naglalaro pa tayo sa manggahan sa inyo. Lubog na yung araw pero hindi pa rin tayo tumitigil sa paglalaro. Hanggang sa sunduin ka ng lolo mo para lang huminto na tayo. Minsan may dala pang patpat para lang mapauwi ka. Hala, naaalala mo pa pala yun? Natawa si Isabel saka ipinatong ang kamay niya sa tuktok ng ulo ni Adam. Tapos ginagawa ko sa'yo to kasi lagi kang umiiyak kapag nadadapa ka sa habulan. Minsan inaaway ka rin ng mga kalaro natin. Kasi nga ang taba-taba mo pa nun, kaya lagi natatalo ang mga kakampi mo dahil ang bagal mo raw tumakbo. Hindi magawang umimik ni Adam dahil sa lahat ba naman na naalala ni Isabel noong kabataan nila, yung nakakahiya pa para sa kanya. Totoong iyakin nga siya noon dahil sa pagiging lampa at madalas siyang inaaway ng ilan sa mga kalaro nila. Pero madalas naman ay pinagtatanggol siya ng babaeng nasa harapan niya. Ang babaeng matagal niyang hinanap, pero ito palang makakahanap sa kanya. Iyon nga lang, huli na para matupad ang pinangako niya dahil may nauna na sa kanya. Isabel, tawag niya rito, saka hinawakan ng kamay nitong nakapatong sa ulo niya para ibaba at makatayo ulit siya ng maayos. Magkaibigan pa rin naman tayo, hindi ba? Ha? Oo naman. Ano ka ba? Hindi naman mababago yun kahit na teacher na kita. Pero na lang kung gusto mong maging formal tayo sa isa't isa. Of course not. Mas gusto ko yung casual tayo sa isa't isa kahit na tinuturuan kita. Hani ni Adam. Sa Wednesday, isipin mong ako si Dada na kaibigan mo. At tinutulungan lang kita, hindi isang teacher o tutor para mas komportable ka. Talaga? Ayos lang sa'yo yun? Oo naman, bakit hindi? Hani ni Adam. Maliban na lang kung pagbabawalan ka ng asawa mo sa ganoong klaseng setup. Ha? Bakit naman ako pagbabawalan ni Tristan? Tanong ni Isabel. At bago pa man makapagsalita si Adam, may bigla na lang sumingit na liwanag mula sa ilaw ng kotseng huminto sa gilid nila.
Nawala ang tunog ng makina nito at ilang saglit pa'y bumaba ang lalaking pinag-uusapan nila. Diretso ang tingin kay Adam na hindi na rin bago sa kanya. Pabagsak na isinara ni Tristan ang pinto ng kotse mula sa passenger seat kung saan siya lumabas. Ang kanyang mga tingin ay tila nakapako na sa kung saan nakatayo si Isabel, kasama ang kababata nitong si Adam. Hindi niya alam kung anong dahilan at nakapatong ang kamay ni Isabel sa ulo nito. Pero nang maabutan niya nagkakasiyahan ito sa labas ng mansyon, kakaibang emosyon ang naramdaman niya, dahilan para siya'y lumabas ng kotse at magtungo sa kinatatayuan ng dalawa. Anong ginagawa mo rito sa labas? Ang unang lumabas sa bibig ni Tristan nang tapunan ng tingin si Isabel. Kumukuha kasi ako ng litrato kanina. Ang ganda kasi ng camera ng cellphone na binigay mo sa akin. Napakalinaw niya. Humahangang tugon ni Isabel. Saka inangat ang hawak niya. Maraming salamat pala dito, Tristan. Hindi mo naman kailangan tong gawin pero binili mo pa rin ako. Hindi ko pa naman birthday para bigyan mo ako ng regalo. Pero salamat. Malaking tulong to dahil mukhang mapapadalas ang pagtawag ko kina Lola sa probinsya para mangamusta. Matipid na ngumiti si Tristan bago lumapit sa tabi ng asawa at balingan ng tingin ng lalaki sa harapan nila. Wala pa man siyang itinatanong, nagkusa na itong sumagot habang may ngiti rin sa labi niya. Ako naman napadaan lang dito. Kakauwi ko lang rin halos galing sa pagtuturo sa mga bata. Paliwanag ni Adam saka tumingin kay Isabel. Kinumusta ko lang din siya dahil sa Miyerkules na rin ang simula ng klase namin. Gusto ko lang malaman kung ready na ba siya sa mga lesson na ituturo ko. Oo naman, handa na ako, Dada. Hindi na nga ako makapaghintay na sumapit ang Miyerkules. Nasasabik na tugon ni Isabel. Saka lumingon sa katabi niyang hindi man lang kumukurap habang diretso ang mga tingin kay Adam. Tristan, may problema ba? Pumasok ka muna sa loob, may pag-uusapan lang kami saglit. Ani ni Tristan, saka nilingon ng asawa. Saglit lang to, Isabel. Ha? Teka, bakit kailangan ko pang pumasok sa loob? Hindi na nagawang ituloy ni Isabel ang itatanong niya nang makuha sa tingin ni Tristan. Naguguluhan man bagsak ang balikat niyang tumalikod at pumasok sa loob ng gate ng mansyon. Hindi niya alam kung bakit kailangang kausapin ni Tristan si Adam ngayong wala naman siyang nakikitang dahilan para mag-usap ang dalawa. Hindi niya tuloy maiwasang mag-alala at itanong sa sarili kung meron ba siyang ginawang mali kanina. Hoy, bakit ganyan ang mukha mo? May nangyari ba? Tanong ni Ria nang magkasalubong sila pagpasok niya sa sala. Wala naman, nagtataka lang ako kung bakit parang hindi na naman magandang timpla ni Tristan ngayon. Ani ni Isabel, saka nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Oh, nakauwi na pala si Sir? Bakit parang hindi ko naman nakita? Lumingali nga pa si Ria sa salas bago ibalik ang tingin kay Isabel. Bakit? Nasungitan ka na naman ba? Hayaan mo na, baka stress na naman yun sa work niya. Parang hindi ka naman sanay. Hindi naman akong nasungitan. Lumingon si Isabel sa pintuan. Si Adam. Si Adam? Bakit? Nasa labas ba sila? Gustuhin mang sumilip ni Ria sa labas, hindi niya magagawa dahil sa takot na baka mahuli pa siya ng amo niya. Teka nga, ano na namang ginagawa dito ni Adam? Sa Miyerkules pa naman ang turo niya, di ba? Napadaan lang naman siya dito, kakauwi nga lang niya galing sa pagtuturo sa mga bata. Tugon ni Isabel. Saktong nasa labas ako at ayun, nagkakwentuhan lang kami saglit. Hindi ko naman namalayang nakaharang pala kami sa daan nang dumating sila Tristan. Lumabas siya ng kotse at salubong ang kilay, kaya alam ko nang hindi maganda ang mood niya. Sinubukan ko namang, ang dami mong sinabi, iisa lang naman ang sagot dyan, Isa. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin marunong makiramdam. Iiling-iling na wika ni Ria. Sa kanya ito inakbayan. Sa maniwala ka man o sa hindi, nagsiselo si Sir Tristan. Tuluyang naging magulong isip niya at takang nilingon si Ria. Selos? Ibig sabihin, hindi siya galit dahil nakaharang kami sa daan ni Adam? Nanatili ang ngiti sa labi ni Adam habang hinihintay na magsalita si Tristan na diretso pa rin ang tingin sa kanya. Pakiramdam niya ay tumatagos ito dahil ramdam hanggang butong talim ng mga titig nito sa mga mata niya. Tumikhim si Adam. Ano bang gusto niyong sabihin sa akin? Wala naman. May gusto lang akong klaruhin. Casual na tugon ni Tristan. Saka ipinasok ang magkabilang kamay sa bulsa ng pantalon niya nang hindi pa rin pinuputol ang mga tingin kay Adam. Magkababata kayong dalawa, hindi ba? Tumango si Adam.
Ganun na nga. Magkaibigan kayo ni Isabel. Kilala mo na siya simula nung mga bata pa kayo. Wala akong ideya kung ilang taon kayo nung mga panahong yon. Pero ngayon, nasa wastong edad ka na. At siguro naman aware ka kung anong mga dapat at hindi dapat gawin sa may asawa na. Tanong ni Tristan. I mean, wala namang kaso sa akin kung close talaga kayo sa isa't isa. Pero wag sanang lumagpas sa linya. Hindi pa rin nawala ang ngiti sa labi ni Adam. Ngunit tumangutango siya bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Tristan. I understand, wika ni Adam. Pasensya na kung ano man ang naabutan mo kanina. Di ko lang talaga napigilan ang sarili ko dahil hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwalang nagkita na ulit kami. Nakakapanibago lang. Nagsalubong ang kilay ni Tristan sa narinig. Nakakapanibago? Itong sitwasyon. Akala ko kasi matutupad ko pa yung mga plano ko sa kanya noon oras na magkita kami. Pero mukhang malabo na. Sayang. Hindi naman alam ni Tristan ang dapat na reaksyon. Subalit hindi niya maiwasang magtaka kung bakit pati yun ay kailangan sabihin sa kanya ni Adam. Para saan? Hindi naman sa pinagbabawalan ko kayong maging malapit ulit sa isa't isa. Pero kagaya nga ng sinabi mo kanina, iba na ang sitwasyon ngayon. Meron ng asawa si Isabel, hani ni Tristan. Kanina hindi ko alam kung anong pinag-uusapan niyo bago ako dumating. Pero sa totoo lang masakit sa mata yung naabutan ko. Hindi ko gusto yung nakita ko. Nagseselos ka? Dapat ba? Nagkaroon saglit ng katahimikan dahil sa namumuong tensyon sa pagitan nila. Wala nang ngiti sa labi ni Adam. Ngunit hindi mo ito makikitaan ng inis o galit sa muka dahil nagagawa pa nitong makipagtitigan kay Tristan na napatiimbagang na lang sa nangyayari. Huwag kang mag-alala, lulugar ako, wika ni Adam. 2 taon lang naman ang hihintayan bago ko mabawi ang dapat na sa akin. Walang-wala yun kumpara sa halos 2 dekadang paghihintay sa kanya. Gumuhit ang pagtataka sa mukha ni Tristan. Anong sinasabi mo? Alam mong sinasabi ko. Bumalik ang maaliwalas na muka at ngiti sa labi ni Adam. See you on Wednesday, Mr. Vasquez. Hindi na nagawa pang mag-react ni Tristan ng talikuran na siya nito at naglakad pa alis sa kinatatayuan nila. Naiwan siyang nagtataka, subalit unti-unting pumasok sa isipan niya ang kontrata nila ni Isabel na sa pagkakaalam niya hindi dapat malaman ng iba. Imposible. Upang makasiguro agad na pumasok sa loob ng mansyon si Tristan para kausapin naman ngayon ng asawa. Pinilit niya maging kalmado, pero sa loob-loob niya may kung anong gustong sumabog dahil sa inis at pagkadismaya.